nai-stress o napapagod ka sa ginagawa mo sa trabaho, wag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Kahit yung mga taong nasa trabahong pinangarap nila, nakakaranas din pala ng ganun. So, ito yung pinupunto ng mga batang millennial at ng mga Gen Z. Since alam na natin na tayong mga tao, darating at darating yung time na kahit anong trabaho pa yan, ay mapapagod tayo, mababurnout at mauumay. Kailangan pa ba daw nating hintayin yung typical na retirement age na 60 to 65 years old para makapag-relax? Merong mangilan-ngilan na kumpanya o trabaho na nagbibigay ng sabbatical or yung matagal na paid leave sa mga empleyado nila. Usually 6 months or isang taon after mo magtrabaho ng tuloy-tuloy sa isang kumpanya ng mga 5 or 10 years. Depende sa patakaran nila. Ang mangyayari, pwede kang makabalik sa parehong posisyon at parehong kumpanya after nung matagal mo na break or bakasyon. Pero iilan lang yung kumpanyang nag-o-offer niyan at depende pa kung nasa mataas na posisyon ka. At sa buong buhay ko, isang tao pa lang yata yung narinig kong nakapag-sabbatical. At oo, karamihan sa kumpanya may paid vacation leaves. So pwede kang mag-schedule ng mga araw na hindi ka papasok tapos bayad ka. Usually 15 or 20 days sa isang taon. Depende sa kumpanya. Tapos may mga official holidays din na walang pasok. Pero sa karamihan sa ating mga tao, bitin yan di ba? Kulang Ang gusto natin yung mahabang bakasyon na mala-Adele. Di ba yung mga 2 hanggang 4 na taon na break bago ka bumalik ulit sa pagtatrabaho. Yan yung micro-retirement na sinasabi nila. Yung micro-retirement or yung mini-retirement, yan yung pagkuha ng pagitan na pahinga habang nagtatrabaho ka pa. Parang puputulin mo yung pagtatrabaho mo, tapos magpapahinga ka ng 3 hanggang 6 na buwan or 1 year or 2 years para mag-travel, mag-aral ulit, or gawin yung mga personal projects mo, or pwede din wala kang gawin, gusto mo matulog ka buong araw, pwede rin yun. Tapos nun, babalik ka ulit sa pagtatrabaho. So yun nga, magtatrabaho ka ulit ng mga 2, 3 taon or 5 taon, depende sa kung anong kaya mo. Tapos, babalik ka ulit sa pagiging retired. Tapos, pwede mo siyang gawin buong buhay mo. Yung ganong klaseng tigil, balik trabaho, tigil, balik. Para kang nag-i-installment ng retirement. At ang purpose daw nito is para masulit mo yung buhay. At magawa mo kung ano man yung mga gusto mong gawin habang may lakas ka pa. So, ang malaking tanong, paano yung panggastos mo, di ba? Again, kung ordinaryong tao ka lang na umaasa ka sa buwan-buwan na sweldo, paano yun?